Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating pong pagninilayan ang isa sa mga mahalagang kwento mula sa Biblia. Ang kwento ni Cain at Abel. Isang kwento na nagtuturo sa atin kung paano ang ating puso ang mas mahalaga sa Diyos kaysa sa ating mga panlabas na handog. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa mga hamon ng higit, galit at pagmamalaki at kung paano ang tunay na pagsamba at pasasalamat ay nagmumula sa pusong may pagpapakumbaba. Sa ating pagtatanghal, makikita natin ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid sa kanilang pag-aalay at kung paano ito nagbunga ng malalim na aral at maaari nating dalhin sa ating buhay. Sa pagtatanghal na ito, sabay-sabay nating tuklasin kung ano ang tunay na alay na hinahanap ng Diyos. Manatiling nakatuto sapagkat ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento nila. Ito rin ay kwento nating lahat. Ang Diyos ay nagbigay ng biyaya kay Adan at Eva matapos nilang lisanin ang Eden. Nagkaroon sila ng dalawang anak, si Cain na isang magsasaka at si Abel na isang pastor. Dumating ang araw ng pag-aalay at bawat isa ay naghanda ng kanilang mga alay. Darito ang pinakamaraming bunga sa balat ng lupa na ating pinaghirapan. Sadyang magugusta ito ng Diyos. Panginoon, narito po ang pinakamahusay na kundero mula sa aking kawan bilang pasasalamat sa iyong mga biyaya. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel sapagkat ito'y nagmula sa isang pusong may pasasalamat at pagmamahal. Ngunit hindi tinanggap ng Diyos ang alay ni Cain sapagkat ito'y mula sa pusong may kayabangan. Bakit siya? Bakit hindi ako? Parehas din lang naman kami nag-alay. Hindi sa dami o hirap ang mahalaga sa Diyos. Ang kanyang tinitignan ng ating puso. Ngunit hindi nakinig si Cain. Sa halip ang inggit at galit ay lumabog sa kanyang puso. Hindi ka ating kapatid na Abel. Mag-usap tayo. Parati kang paborito ng Diyos. Bakit ikaw? Parating ikaw. Hindi kita kailangan kapatid. Ang Diyos ay patas. Tayo salamat sa Kanya na may tunay na magmamahal. Sa kanyang galit, pinatay ni Cain ang kanyang sariling kapatid. Ang kasalanan nito ay nagdala ng mabigat na sumpa sa kanya. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Hindi ko alam. Bakit ang tagapangalaga ng aking kapatid? Narinig ko ang sigaw ng dugo ng iyong kapatid mula sa lupa. Dahil dito, ikaw ay parurusahan, ikaw ay magiging palaboy at wala nang masisiyahang magtanim sa lupa. Si Cain ay itinakwil ng Diyos at naging palaboy, dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Salamat sa
Sa puso siya humitingin at hindi sa panlabas na ano. Hindi na naman hindi ko naman narinig yung pain. Dapat sakit na kayo at gumagano kayo. Ang kwento ni Cain at Abel ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang aral. Hindi ang panlawas na anyo ang ating alay na tinitingnan ng Diyos, kundi ang laman ng ating puso. Ang kayabangan, inggit at galing ay nagdadala ng kasalanan at pagkawasan, habang ang kababaang loob at tunay na pasasalamat ay nagbibigay ng kaluhuran sa Diyos. Naway maging paalala ito sa atin na sa bawat kilos at alay na ating ginagawa, laging piliin ang pagsamba na may pagmamahal, katapatan at pagpapakumbaba. Ang alay o hinakain